Sa iba pang balita, posible umanong umabot sa 75 billion pesos ang mawawala sa sektor ng agrikultura dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at ng fertilizer. Bunsod pa rin yan ang sigalo sa gitnang silangan at yan po ay kung walang aksyon upang ito ay tugunan. Kaya naman minungkahi sa pagdinig sa Senado na gamitin na rin ang pondo ng DSWD para sa AICS program para tulungan naman magsasaka at mga mangingisda upang matiyak ang food security ng bansa. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni Mar Gabriel. Ali, maraming mga magsasaka na raw yung nagdadalawang isip na magtanim habang nasa 50% naman ng mga mangingisda sa bansa ang hindi na pumapalaot dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng abono at ng krudo dito sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, magre-resulta yan sa mababang produksyon ng pagkain at tiyak na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ang presyo ng abono mula sa 1,007 ay 2,424 na. At nag-text ako sa isang chapter namin dyan sa Nueva Ecija. Nagtanong ako kung magkano na ang singil sa rotor sa isang ektarya. Ang sabi niya ay dati ay 2,500, ngayon ay 3,500 na. So para sa mga magsasaka na last year ay umaabot sa 60,000 pesos ang cost of production sa isang ektaryang palayan. Tinatayang aabot ito ng 90, less than 100,000. Dumadaing na ang maraming magsasaka sa bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at fertilizer na pangunahing pangangailangan nila sa pagtatanim. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, iginiit ng grupo ng mga magsasaka na kulang ang 3 hanggang 5,000 pisong ayuda mula sa gobyerno. Hindi na kami magtatanim kung ganito na ang presyo ng mga gamit sa produksyon. So para sa amin ay hindi sapat yung 5,000, hindi sapat yung 3,000. Higit lalo hindi sapat yung 2 bags of fertilizer na binabanggit ng DA. Para sa mga magsasaka, kailangan na talaga namin ng direct intervention ng gobyerno sa pamamagitan ng 50,000 pesos support subsidy sa bawat magsasaka. At sa 3 million magsasaka, kailangan yan ng 150 billion. Bukod sa mga magsasaka, umaaray na rin ang mga mangingisda dahil sa mataas na presyo ng krudo. Ayon sa grupong Sinag, 50% ng mga mangingisda ang hindi na pumapalaot kasunod ng panibagong mega oil price hike kahapon. Real na yung problema ngayon. We don't see them sa palengke because may mga catch pa yung commercial. Yung marginal fishers, doon sa nakakapalaot pa, ang nakukuha nila is between 5 to 10 kilos na lang kasi they cannot go far. Times 3 ang crudo, remember, 53 nagsimula before the crisis, 170 ngayon. So it's times 3. Yung crudo na 80% ng kanyang production cost, balikat lang binabalikat solo ng mga fishers. And if the data is correct na namigay, again, it's too small, and kung one time talaga may problema tayo. Aminado naman ng Department of Agriculture na posibleng mabawasan ng 20% ang produksyon ng agricultural products sa bansa dahil sa mataas na gastos sa produksyon. Magre-resulta daw ito sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang bigas. Kung hindi ito matutugunan, aabot daw sa 75 billion pesos ang mawawala sa sektor ng agrikultura. That we are projecting to lose, assuming we don't do anything, the cost of inaction for 3 major crops alone, and I'm talking about rice, corn, and fisheries, is already 75 billion pesos. Okay. For the first, yes, that's the cost of inaction. Para mapigilan ito, kailangan daw ng DA ng 37 billion pesos para sa fuel at fertilizer subsidy ng 6 hanggang 7 milyong mga magsasaka para sa cropping season ngayong Mayo hanggang sa buwan ng Hulyo. Kaya naman iminungkahi ni Senator Bam Aquino sa DSWD na gamitin na ang pondo ng AICS program bilang karagdagang tulong sa mga magsasaka at sa mga mangingisda.
At pag tumaas yung presyo sa merkado, lahat ng mamamayan apektado. So, ito pong pagtulong sa ating agricultural workers, ang rami po nitong magandang epekto kung tama yung pagtulong natin. So, tama ho kayo, nasaan yung pondo? Ako naman, may pondo, ngayon na natin to gamitin. Let's use it now. Kasi kung hindi natin gagamitin yan, posibleng mag-domino effect yan at mas marami sa 6 million yung matatamaan. Ayon sa Department of Agriculture, nagsimula na silang mamahagi ng tig 3,000 pisong fuel subsidy para sa 46,000 na mga fisher folks na may mga motor bangka. Sisimula na rin ngayong buwan ang pamamahagi ng 10 bilyong pisong pondo mula sa Presidential Assistance Fund para tulungan ang mga magsasaka at mga mangingisda. May 18 bilyong pisong pondo pa raw sila na natipid noong 2025 na maaaring magamit sa subsidiya. 10 bilyong pisong pondo rito ang mula sa Farm to Market Road na hindi na-implement ng DPWH noong nakaraang taon. Pwede nang gamitin yun for fuel subsidy. Kaya kailangan ho namin din ng tulong ninyo para mapabilis ho yung proseso. Kasi ang kailangan ho mga documentation kasi realignment Is instructed to make the necessary communications. We will sign it as chairperson, directed to the Department of Budget and Management to effect the certification of Declaration ng savings po. declaration sa of Office the President. savings Opo. and approval of Request for realignment. Samantala, binatikos naman ni Senator Aquino ang mabagal na pagpapatupad ng Republic Act 12316 na nagbibigay sa Pangulo ng emergency powers upang pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Naiinip na raw ang taong bayan sa aksyon ng gobyerno para mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na update sa panukalang suspension ng VAT pagdating sa petrolyo. Sa nakaraang Protect hearing, malinaw naman ang pahayag ng mga petroleum companies. Kaya nilang ipatupad ang suspension ng VAT sa petrolyo at agad nitong mapapababa ang presyo ng krudo sa ating merkado. Ali, umapila naman si Senator Bongo sa administrasyon na tugunan itong pangangailangan ng mga food producer sa bansa. Sabi niya, gamitin na yung excess fund ng gobyerno para nga tulungan itong mga magsasaka at mga mangingisda kahit pa ikalugi ito ng pamahalaan. Ali. Nakakalula yung hinihinging pera. Kanina na ulinigan natin kung ang hinihingi ay 50,000 pesos per farmer, 3 million farmers, kabuong halaga na 150 billion farmers pa lamang. So, meron naman tayong mapaghuhugutan na pondo. Yun ang sinasabi mo, meron tayong excess funds na mapaghuhugutan. Well, maraming tinitingnan ng mga excess fund do sa parte pa lang ng Department of Agriculture, Ali. Ang sinasabi nila merong 8 billion pesos na natipid doon sa GAA noong 2025 habang may 10 billion pesos na para doon sana sa Farm to Market Road na hindi na implement ng DPWH noong nakaraang taon na pwede raw gamitin at idagdag dito sa fuel subsidy at fertilizer subsidy ng mga magsasaka na apektado nitong krisis. Habang ang sinasabi naman ni Senator Aquino, ni Senator Bam Aquino, na may kabuang 200 billion pesos itong 2026 GAA para nga sa iba't ibang mga ayuda program ng pamahalaan. Ali. Okay. Yung sinasabi ni Energy Secretary Sharon Green, wala tayong problema sa supply pagdating sa petrolyo, no? Pagdating naman sa fertilizer, kasi sa fuel, wala problema sa supply, mahal lang. Pero ganun din ba sa fertilizer? Kasi ito, pumutok pa lang yung gera sa pagitan ng Russia at Ukraine, problema na ang urea, problema na ang abono. So parang pinalala pa ngayon nitong sigalot sa gitnang silangan. May supply ba na mapagkukunan ng fertilizer?
Well, halos ganun din ang sitwasyon ng fertilizer, no, Ali, kasi yung fertilizer at yung petrolyo ay halos magkaugnay yung produksyon ng dalawa na yan, at gaya din ng petrolyo, umaangkat din tayo ng abono sa ibang bansa. Kaya nga ang sabi ng DA, may mga long-term na solution na pinag-aaralan ngayon, at ipinag-utos na raw ng Pangulo na ituloy yung research sa produksyon o pagkakaroon ng produksyon ng bansa ng abono, particular na yung urea at yung ammonia. Ali. Okay, bilang huling katanungan na lang, ewan ko kung sa pagdinig ay nabanggit itong balita nga ng 2 linggong tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng US, Israel at Iran, at yung posibleng sana naman na katapusan nitong digmaan sa Middle East. Yan ba ay nabanggit at ano ba ang napag-usapan? Well, nabanggit lang yan doon sa opening speech ni Senator Bam Aquino, no? Pero bagaman magandang balita yan, hindi agad-agad na inaasahan na makakaapekto yan dito sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon nga sa Department of Energy, posibleng pumalo pa rin sa 200 pesos yung presyo ng diesel, bagaman na meron ng ceasefire dyan sa Middle East. So, ang ginagawa nitong mga senador, tuloy-tuloy lang yung trabaho nila para paghandaan pa rin yung posibleng worst case scenario nitong nangyayaring gulo dyan sa gitnang silangan. Okay, pahabol lamang. Ang ayuda ay kung subsidiya ay cash ba itong binibigay? Hindi ba napag-usapan na yung mismong gobyerno na ang mamahagi ng fertilizer sa ating mga magsasaka? Well, isa yon sa mga pinag-usapan kanina nitong Department of Agriculture at nitong si Senator Bam Aquino, no? Yung sinasabi nga nila, yung posibilidad na gamitin itong AIX program do sa pangbigay ng tulong sa mga magsasaka. Ito kasing AIX ay talagang cash na ibinibigay ito doon sa mga benepisyaryo. So, pinag-aaralan yung posibilidad na kung yan ba ay bibigyan sila ng mismong fuel na, bibili ang gobyerno ng mga fertilizer para ibigay dito sa mga apektadong magsasaka, o bibigyan sila ng cash. So yan ngayon yung pinaplansya nitong DA at nitong Senate Committee on Agriculture para nga matiyak na yung ayuda na ibibigay sa mga magsasaka ay magamit talaga nila dito sa kanilang mga pagtatanim, at sa mga mangingisda naman ay sa kanilang patuloy na pagpalaot. Ali. Okay, maraming salamat, Mar Gabriel, nag-uulat live mula sa Senado.